Breaking news mga kabayan, mga barkong pandigma ng India at Pilipinas nasa laot na. Nagsasagawa ng joint patrol ang dalawang Navy upang isulong at pagtibayin ang 2016 Arbitral Award na isang pinal na desisyon ng West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Mga warship ng China, dumistansya, nanood lang sa malayo, nakatingin at nagmamasid sa maritime cooperative activity na ginagawa ng Indian Navy at Philippine Navy sa West Philippine Sea. Isang survey vessel ng China pumasok sa West Philippine Sea sa Hilagang Luzon. Philippine Coast Guard gumamit ng eroplano at lumipad ito sa itaas ng barko ng China. Dalawang battery pa ng BrahMos missile ang darating sa susunod na taon. Katawan ng nasawing 8 makakaliwa ibinalot sa black bag matapos silang makipagbakbakan sa mga sundalo sa Las Navas sa Northern Samar. Iran, China at Malaysia bistado ng international media matapos ang langis ng Iran ay inililipat sa mga barko ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Malaysia. Kaya pala best friend ng China ang Malaysia. Mga barko tinatakpan ang kanilang mga pangalan halatang may ginagawang kababalaghan. Department of National Defense Gibo Chodoro Jr. kinumpirma na target ng China ang West Philippine Sea. Pilipinas at India nagsimula ng magsagawa ng joint patrol sa West Philippine Sea sa mga baybaying malapit sa Mindoro. Ito ang maritime cooperative activity sa pagitan ng Philippine Navy at Indian Navy. Makikita sa malayo ang mga barkong pandigma ng Chinese People's Liberation Army Navy ay nanonood lamang at kapuna-puna na sila ay dumidistansya. Takot kaya ang China? Well, kung lakas lang ang pag-uusapan, hindi basta-basta ang dalang firepower ng mga barkong pandigma ng India dahil armado ito ng naval version ng BrahMos Supersonic Cruise Missile. Nagsimula yung joint sale natin with the Indian Navy kahapon, August 3, and then hanggang ngayon, August 4. And so far, maganda yung results. We have met our objectives for the exercise at first time in the history na nagkaroon tayo ng joint sale with the Indian Navy. So we are hoping na magtuloy-tuloy ito so that mas marami pa tayong gagawin mga exercises and activities with the Indian Armed Forces. So during the sale, during the exercise, may mga na-experience po bang mga any untoward incidents from the other side? Wala tayong na-experience ng mga untoward incidents, but may mga nagsha-shadow pa rin sa atin. We expected that already. But the good thing is that nung March kasi, nung na-meet ko yung counterpart ko sa India, hiningi ko na sumama sila dito sa Pilipinas, sumama sila sa joint sale natin, and after 4 months, ito na nga yung resulta. So we are very happy because of the quick response of the Indian Armed Forces, and so we are very hopeful na mas marami pa itong gagawin natin na ng joint activities. We are only here for enhancing our existing cooperation so that in future we can do a joint survey or the Philippine Navy can come on our shores, we can have a joint survey. Speaking of BrahMos Cruise Missile mga kabayan, kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff na si General Browner na maliban sa 3 battery ng BrahMos Missile na nabili natin sa India para sa Philippine Marine Corps, meron pang 2 battery ng BrahMos Missile ang darating sa susunod na taon. Siyempre yung BrahMos hindi pa kompleto, hindi pa tapos yung delivery nila. Meron pa tayong dalawang sets ng BrahMos systems na darating. Sa ibang balita naman, Philippine Coast Guard ibang diskarte na ang ginagawa matapos pumasok ang isang survey vessel ng China na ang Xiangyang Hong 05 sa West Philippine Sea. Agad na nag-dispatch ang Pilipinas ng eroplano upang alamin, kilalanin at hamunin ang iligal na paglayag ng barko ng China sa loob ng exclusive economic zone ng bansa nang wala man lang abiso o permiso. Sa panahon ng Maritime Domain Awareness na isinagawa ng Philippine Coast Guard, ang barko ng China ay nasa 14.92 nautical miles ang layo sa Babuyan Island. Makikita natin sa video ang mababang paglipad ng eroplano ng Philippine Coast Guard upang ipaalam sa China ang ating presensya. Dahil sa Dark Vessel Detection Satellite ng Canada, walang pwedeng itago o magtago ang mga barko ng China. Sila ay kitang-kita. Makikita niyo mga kabayan na sa mismong malapit sa Benham Rice o Philippine Rice pa talaga tumaan ang nasabing barko ng China. Posibleng nagkukunwari lang ito na dumadaan pero target itong alamin ang mga yamang nasa ilalim nito. Ayon sa ilang observer, ito ay bahagi din daw ng submarine operation
impormasyon ng China upang malaman nila kung saan pwede dumaan ang kanilang mga submarino. Maliban pa dito, ito ay naglayag sa loob ng territorial waters ng bansa na pwede namang dumaan sila sa tamang lokasyon. Ito ay patunay na hindi lamang West Philippine Sea ang target ng China, kundi maging ang Philippine Rice sa isa na namang talumpati ng Chinese ambassador sa Pilipinas na si Wang Shelian na dapat daw kilalanin at sundin natin ang international order na UN Charter, pero iba ang kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa at ikinikilos sa ating mga teritoryo, kaya wala nang naniniwala sa mga salita ng China. Sa ibang balita naman, katawan at armas ng 8 makakaliwang grupo na nasawi sa bakbakan sa Las Navas, Northern Samar. Makikita sa paligid ang sunog at putol-putol ng mga kahoy. Ito ay posibleng dulot ng fire support na ibinuhos ng sundalo ng bansa laban sa mga kalaban. Ito ay isang babala sa mga makakaliwa na dapat na silang bumalik at makipagtulungan sa gobyerno dahil wala na silang laban sa bagong lakas na meron ngayon ang Armed Forces of the Philippines. Sa ibang balita naman, China na bisto ng international media. Mga langis na mula sa Iran, kinukuha ng China pero sa kakaibang paraan. Mga barko ng Iran isinasalin sa mga barko ng China ang kanilang mga langis at ito ay kanilang ginagawa sa katubigan ng Malaysia. Kaya pala best friend kasi tinotolerate ng Malaysia ang paihing ginagawa ng Iran at China. Dahil alam nilang mali ang kanilang ginagawa, tinatakpan ng mga barko ang kanilang mga markings o pangalan upang hindi sila makilanlan. Sekreto ng China, Iran at Malaysia bistado na. Sa ibang balita naman, kinumpirma ni Department of National Defense Gibo Chodoro Jr. na target talaga ng China ang West Philippine Sea. Out earlier that the claim of China is indisputable jurisdiction and sovereignty over waters of the 9-dash line, and they exclude everybody from that. So, in our coming to our assistance are other countries that are supporting us, because the rule of international law is at stake, and the same may happen to them or their waters. For example, New Zealand and Australia, there are military exercises off their coast already, and others. No, so I think the argument that we are pivoting towards the United States is has a false premise. No, has a false premise. Okay. So the premise is they are coming to our aid to support us against China, because the target really is the West Philippine Sea. And China naturally gaslights us for this and tries to always hedge the issue. For example, when Japan comes to our assistance, what is the propaganda of China? The propaganda is, let's not forget what happened in World War II, while they continue to do what they're doing. Particularly to our fishermen. Our fishermen said last night that their fish and other goods are stolen.